Pasado alas 8 na ng gabi, ay naisipan kong tumambay dito sa labas ng bahay, para magpahangin at makapag-isip-isip. Si Baby Lily ay inaalagaan ni nanay at tatay, si Liam naman ay kalaro si Lorenzo at Lorraine. Niyakap ko ang sarili at tumitig ako sa langit. Ilang araw na ang lumipas. Ni hindi niya ako hinanap. Or kahit ang mga anak niya. Siyempre, bakit naman niya ako hahanapin? For sure, ay nandoon siya sa kalingkingan ng Amanda na yon. Kumirot ang dibdib ko dahil sa aking naisip. Mariin akong napapikit ng maramdaman ko na nag-init at humapdi ang aking magkabilang mata. Huminga ako ng malalim. Bumigat ang aking paghinga. Kaya ayoko nang nag-iisa, kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ko. Isang beses pa akong nagpakawala ng malalim na buntong hininga at nagpasya na akong pumasok sa loob ng bahay. Patayo na ako sa mahabang upuang kahoy na kinauupuan ko nang may biglang nagsalita sa harapan ko. Nagitla ako sa tinig na aking narinig kaya naman mabilis akong napatingin sa harapan. Sa taong nagsalita, kilala ko ang boses na yun. Napalunok ako at agad na tumayo sa kinauupuan ko. Sweetheart. Malumanay na tawag nito sa akin nang makita akong kumilos para talikuran ito. Humarap ako sa kanya. Please Andrew, wag dito sa bahay namin. Tsaka anong ginagawa mo rito? Umalis ka na, taboy ko sa kanya. Gusto ko siyang sigawan pero hindi ko magawa dahil nahihiya ako kina nanay at tatay, pati na rin sa mga kapitbahay namin. Huwag kang lalapit sa akin, wag mong subukan Andrew. Pidgel ko sa kanya nang tangkain niyang humakbang palapit sa akin. Sweetheart, mag-usap naman tayo, please, paawa nitong sabi. Hindi, ayoko, hindi kita kakausapin. Wala akong sasabihin sa iyo. At wala akong gustong marinig mula sa iyo. Kaya lumayas ka dito sa amin. Parang isang mabahong aso na taboy ko sa kanya. Sweetheart, naman, maawa ka naman sa akin. Hindi ako taga dito sa lugar na to, please, mag-usap tayo. Bobo ka pala eh, bakit, sino ba may sabi sa'yo na pumunta ka dito sa amin? Wala diba, tapos ngayon sasabihin mo yan sa akin. Napakamot siya ng ulo, kasi sinusundo ko na kayo ng mga bata. Hindi kami sasama sa iyo Andrew, kaya umalis ka na, napatigil ako sa aking pagsasalita. Nang marinig kong bumukas ang pinto namin at nagsalita si nanay. Lara, anak, sino ba yung kaaway dyan sa labas at parang galit na galit ka? Nabitin sa pagsasalita si nanay nang makilala ang tao na nasa labas. Kilala kayong dalawa anak? Mangha na tanong ni nanay. Hindi po nay, matigas na sagot ko kay nanay. Naliligaw po yata ang lalaking yan, kaya nagtatanong lang ng daan pa uwi. Ibubuka na sana ni nanay ang bibig para muling magsalita. Ngunit bigla namang sumulpot sa likuran namin si Liam kaya naman naiwang na panganga ito. Daddy, masaya at matinis na sigaw nito nang makita ang ama. Samarado ang nakabukas na bibig ni nanay at nagtatanong ang mga mata na tumingin sa akin. Hindi ko na kailangan pa na sagutin ang tanong sa isipan ni nanay dahil nasagot na iyon ang pagtawag ni Liam sa lalaking nasa harapan namin. Siya ang tatay ng apo ko. Siya ang asawa mo. Opo, nay. Sagot niya kay nanay. Hindi po nay, matigas na sagot ko naman. Tatay lang po siya ng mga anak ko, pero hindi ko siya asawa. Nangunot ang kulubat na noo ni nanay. Ha, hindi ko maintindihan anak. Tumingin siya sa lalaking nasa harap namin. Bakit hindi mo kaya siya papasukin sa loob anak, para doon niyo sa loob pag-usapan ang mga dapat niyong pag-usapan dalawa? Suhestyon ni nanay. Hindi po nay, wala po kaming dapat na pag-usapan dalawa. Kaya hindi po natin siya dapat papasukin sa loob. Kalmado ngunit matigas na glit ko at pagkatapos ay walang lingon likod na pumasok ako sa loob. Dumiretso ako sa loob ng aking kwarto. Naabutan ko si tatay na inaayos ang unan ng bunso ko dahil nakatulog na pala ito habang nilalaro nila ni nanay. Okay ka lang ba anak? Tanong nito sa akin nang mapansin ang kakaibang aura ng mukha ko. Pilit akong ngumiti. Opo tay, okay lang po ako. Peke akong naghikab. Inaantok na po kasi ako. Ganun ba anak? Sige, tabihan mo na rito sa kama ang bunso mo. Binigyan ako ng daan ni tatay para makalapit ako sa kama. Salamat po tay. Umupo ako sa kama at inayos ang unan na gagamitin ko. Si tatay naman ay lumabas na. Andrew's POV. Oh, Andrew iho, gabi na.
Bakit napasugod ka yata dito sa bahay namin, may problema ba? Nabitin sa pagsasalita ang tatay ni Lara nang makita na buhat ko ang apo nito. Naguguluhang nagpalipat-lipat ang mga mata nito sa aming dalawa ng anak ko. Kilala mo ang apo ko? Opo, tay. Anak ko po siya. Kumunat ang noo ni tatay. Ano? Anak mo ang apo? Ibig bang sabihin niya, asawa ka ng anak ko? Hindi daw, sabi ng anak mo. Ang nanay ni Lara ang naunang sumagot sa asawa. Naguguluhan nga ako sa anak mo, abay sabi ko papasukin natin siya sa loob at para makapag-usap sila. Hindi daw, wala silang dapat na pag-usapan. Hindi daw niya asawa ang lalaking yan, tatay lang ng mga anak niya. Saad ng ina ni Lara. Taka, tinawag mo ang lalaking yan ng Andrew, bakit, kilala mo ba siya? Oo, Neng. Siya yung sinasabi ko sa'yo na bumili ng lupa natin kina Madam Ching. Saad ni tatay sa asawa. Kung ganoon magkakilala na nga kayo, manghanaani ng nanay ni Lara. Napailing ito, naguguluhan ako, pero hindi ko naman makausap ng maayos ang anak mo. Hinarap ako nito. O paano iho, pasensya ka na, ayaw kang kausapin ng anak ko. Alam mo, kada rating lang niya dito sa bahay namin nung makalawa lang. Kaya pasensya ka na. Hindi ka namin maaaring papasukin sa loob. Baka sa amin naman magalit ang anak ko. Naiiling na lumakad ito papasok sa bahay. Naiwan kami ni tatay dito sa labas. Nag-usap kami ng lalaki sa lalaki. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat simula sa umpisa. Laking pasasalamat ko naman at hindi ako nahirapan kay tatay, naunawaan naman niya ako. Malalim na ang gabi pero narito pa rin ako sa labas ng bahay nila Lara nakaupo sa mahabang kahoy na upuan. Nang makatulog si Liam sa bisig ko ay kinuha ni tatay at pinasok sa loob para makatulog ng maayos. Tapik dito, tapik doon, dahil sa dami ng lamok dito sa labas. Pero okay lang, maliit na bagay at paghihirap lamang ito sa lahat ng pinaghirapan ng asawa ko. At kahit ubusin pa ng mga lamok ang dugo ko, hindi ako aalis dito sa labas ng bahay ng asawa ko. Kahit umulan or umaraw pa. Hindi ako aalis dito sa upuan na kinauupuan ko. Sabi ko sa aking sarili. Ngunit, agad naman yatang dininag ng tadhana ang aking sinabi. Kumulog at kumidlat. Babala iyon na uulan. Napakamot ako sa aking batok. Okay, wala tayong pakialam kahit umulan pa ng malakas, Andrew. Hindi tayo aalis dito sa labas ng bahay ng asawa mo. Share ko sa aking sarili. Tulad ng inaasahan ko. Hindi nga nagtagal ay bumuhos ang malakas na ulan. Basang-basa na ako ng ulan. Siguro naman kapag nakita ako ni Lara, maawa siya sa akin at papasukin na niya ako sa loob. Malungkot na nalaglag ang aking balikat. Halos 1 oras nang bumubuhos ang malakas na ulan, ngunit wala pa rin Lara ang lumalabas para kawan at papasukin ako sa loob. Okay lang yan Andrew, maliit na paghihirap. Never pa akong naligo ng ganito katagal sa ulan. Dahil ayaw ni Lola at baka magkasakit daw kaming magkakapatid. Lumipas pa ang malakas na buhos ng ulan. Nabuhayan ako ng loob nang makita kong bumukas ang pinto. Sabi ko na nga ba't hindi ako matitiis ng asawa ko. Dahil alam kong mahal niya ako. Napanguso ako nang makita kong si tatay ang lumabas sa pinto, may hawak na payong. Tara na sa loob iho. Mahirap naman kung pababayaan kita rito sa labas, baka magkasakit ka niyan. Inabot sa akin ni tatay ang payong at ang dala nitong towel. Salamat po tay, ginaw na rin ako. Mabuti na lamang at pinapasok ako ni tatay sa loob ng bahay nila. Mabilis akong pumasok sa loob ng banyo nila at naligo. Paglabas ko ng banyo, naabutan ko sa lamesa ang nanay at tatay ni Lara. Halika rito iho at maupo ka, ipinagtimpla kita ng mainit na maiinom mo. Para naman mabawasan ang lamig sa katawan mo. Salamat po Nay. Naupo ako at ininom ang tinimplang kape ni nanay sa akin. Nakatulong naman ang mainit na kape para mapawi ang panlalamig ng katawan ko dahil sa pagkababad sa malakas na ulan. Pagpasensyahan mo na ang anak ko, iho. Sinabi na sa akin ng asawa ko ang lahat. Alam mo, napakabait ng anak ko na yan, kaya sana. Ngayon galit siya sa'yo, unawain mo lang. At ipakita mo na nagsisisi ka talaga. Panigurado ilalambot rin ang puso niyan sa iyo at patatawarin ka rin niya. Mas lalong lumakas ang loob ko at pag-asa ko na soonest, mapapatawad din ako ng asawa ko. Nay, Tay,
Pwede ko po bang silipin sandali ang asawa at mga anak? Lakas loob na palem ko sa nanay at tatay ni Lara. Nagkatinginan silang dalawa, sandaling nag-isip kung papahintulutan ba nila akong sandali na makita ang asawa at mga anak ko. Pagbigyan na natin siya Neng, sandali lang naman raw. Ani tatay sa asawa. Huminga ng malalim ang nanay ni Lara. Baka magalit ang anak mo sa atin, sambit nito. Pero sige na nga, basta bilasan mo lang at huwag kang maingay para hindi magising si Lara. Salamat po Nay, Tay. Sige, ayon ang kwarto nila. Turo ni nanay sa pinto ng kwarto ni Lara. Agad naman akong tumayo at lumapit sa pinto. Dahan-dahan kong tinulak pa bukas ang pinto. Maingat akong pumasok sa loob at sinikap kong hindi lumikha ng ingay para hindi magising ang asawa ko. I missed you, baby Lily ko. I missed so much. Sweetheart, mahinang yuso ko. Lumapit ako sa kama, hinalikan ko sa paa ang bunso ko. Napangiti ako nang mapatitig ako sa labi ng asawa ko. At sa dibdib nito na bahagyang nakalabas dahil sa maluwag na suot pantulog. Na-miss rin kita. Ngisi na sambit ko habang nakatitig sa mayabong na dibdib ng asawa ko. Mabilis kong hinalikan siya sa labi at pagkatapos ay lumabas na rin ako ng kwarto sa takot na magising ko ito. Paglabas ko ng pinto, narinig ko naman na siyang iyak ng bunso ko. Laris POV. Sandali anak, kumain na kaya muna tayo. Aya ni nanay sa akin na kumain ng almusal paglabas ko ng kwarto. Mamaya na lang po ako Nay, magalang na sagot ko kay nanay. Ayoko nga na makasabay kumain ng almusal ang lalaking yun. Pero, anak, wala nang nagawa si nanay dahil lumakad ka ako palabas ng pinto upang paarawan ang bunso ko. Sorry, iho, narinig kong sabi ni nanay, hindi ko maintindihan kung bakit siya humihingi ng sorry sa lalaking yun. Nang malaman kong si Andrew ang nagluto ng almusal, hindi ako kumain ng niluto niya. Nagluto ako ng sa akin. Inis ako sa kanya, kaya naman kahit alam ko na masama ang tumanggi sa grasya. Hindi ko pa rin talaga magawang lunukan ang niluto niya. Pasado 10:00 ng umaga, narinig kong umalis sila ni tatay. Pupunta daw sila sa bayan para mamili ng lulutuin sa pananghalian. Kahit nasa bahay namin siya, never ko talaga siyang tinignan man lang. Samantalang siya madalas kong makita at mahuling nakatitig sa akin habang nangungusap ang mga mata. Wow! Ang sarap naman ng pananghalian natin, fried chicken. Masayang sabi ng kapatid kong si Lorenzo nang makita ang mga pagkain na kalatag sa hapag. Nako, itong Kuya Andrew mo. Abay bumili ng sandamakmak na fried chicken at spaghetti sa Jollibee. Ilan lang naman tayo dito sa bahay. Ang sabi niya kasi paborito daw ito ng ate Lara mo at ni Liam. Alam ko ang ginagawa ni nanay. Gusto niya na patawarin ko na si Andrew. Kaya naman lagi niyang sinasabi na si Andrew ang gumawa nito. Si Andrew ang naghugas nito. Ang sipag nga niyang anak. Nakakahiya dahil bisita natin siya pero gumagawa siya ng gawain bahay. Plus, sa sala lang natutulog. E kawayan lang naman ang upuan natin. Panigurado na sinasakitan na siya ng likod. Para naman akong bato na walang narinig sa lahat ng mga sinasabi ni nanay. Tumayo ako sa mahabang kawayan naming upuan dito sa maliit naming sala. Ang sala namin ay karugtong na ang hapagkainan. Hindi na ako makakapanood ng TV dahil narito na si Andrew. Papasok na lang ako sa loob ng kwarto ko at tatabihan ang anak ko sa pagtulog. Hindi ka pa ba kakain ng pananghalian anak? Tanong ni nanay nang makita na paalis ako sa sala at papunta sa aking kwarto. Halika na dito anak, masarap ito kapag mainit pa, sabi pa ni nanay. Hindi pa naman po ako gutom nay, saka ayoko po niyan. Mas gusto ko po ang pritong isda at itlog na maalat. Sabi ko. Ganun ba anak? Abay tamang-tama pala. Bumili si Andrew ng isda na maipiprito at itlog na maalat. Ngiti na sabi pa ni nanay sa akin. Tumingin si nanay kay Andrew. Ang galing mo talaga iho, akalain mo na hulaan mo ang gustong kainin ng anak ko. Ngiti na sabi nito. Oo nga po nay, sandali. Huhugasan ko na po at ipiprito ko ang isdang galunglong na binili namin sa palengke kanina. Makalas na natawa si nanay sa narinig na maling tawag ni Andrew sa isda. Gusto ko rin matawa pero pinigilan ko ang sarili na tumawa. Galunggong yun iho, hindi galunglong. Pagtataman ni nanay. Napakamot naman sa ulo si Andrew. Sorry po, galunggong po pala. Pakyut na sabi nito.
Mabilis na kumilos si Andrew, tumapat ito sa lababo at hinugasan ang isda. Napailing na lang ako dahil hindi ito marunong maglinis ng isa, pero dahil gusto niyang magpa-impress sa akin. Sinisikap nitong gawin ang bagay na yun kahit sobrang nahihirapan ito. Oh, sige anak, kakatukan ka na lang namin sa pinto kapag luto na ang isda. Sabi ni nanay sa akin bago ko tuluyang isarado ang pinto ng kwarto ko. 15 minutes bago mag-alauna ng hapon ay wala na akong narinig na ingay sa labas. Sure akong tapos na silang kumain. Kumakalam na ang aking sikmura. Walang mangyayari sa akin, sakit sa sikmura ang aabutin ko kung magmamatigas pa akong hindi lumabas ng kwarto para kumain. Bakit ako ang iiwas sa kanya? Bahay namin ito. Lumabas ako ng kwarto na cargo ko si Baby Lily. Paglabas ko ay wala ngang tao sa sala. Tahimik ang paligid. Nakahinga ako ng maayos. Pero napaigtad ako sa gulat nang biglang sumulpat si Andrew, naroon lang pala ito sa kusina. Sandali kaming nagkatitigan, ngunit mabilis akong nag-iwas ng mga mata sa kanya. Ang sabi ko kanina sa aking sarili, hindi ako ang dapat na umiwas sa aming dalawa dahil bahay namin ito. Pero ngayon heto't nasa harapan ko siya, ayaw ko siyang makita. Wait, narinig kong pidgel nito sa akin nang talikuran ko siya. Tumigil naman ako sa paghakbang pero hindi ako pumihit paharap sa kanya. Alam kong ayaw mo akong makita, at okay lang sa akin yun. Pero sana, wag mong gutuman ang sarili mo dahil lang sa akin. You have to eat dahil nagpapa-breastfeed ka. Malumanay at concern na sabi nito sa akin. Nalimutan mo na ba? Hindi na ako nagpapa-breastfeed. Nabitin ako sa aking pagsasalita. Mabilis na lumakad siya papunta sa harapan ko at maingat na kinuha sa bisig ko si Baby Lily. Sa akin na muna si Baby, para makakain ka ng maayos. Hindi na ako nakapagprotesta pa nang lumakad siya papunta sa sala namin at naupo sa mahabang upuan na yari sa kawayan. Hello baby ko, miss na miss ka ni Daddy, kayo ni Mommy. Kausap nito sa anak namin at pinapaliguan ng halik sa paa ang bata. Humarap naman ako sa hapag, nakaayos na ang pananghalian ko. Ang pritong galunggong at ang itlog na maalat na may hiniwang kamatis. Wala sa aking sarili na napatingin ako sa gawin ni Andrew. Pinabayaan ba siya ni nanay na magprito ng isda? Halos wala na kasing mapakinabangan sa galunggong na prinito niya. Kung hindi lasog-lasog ang isda, halos masunog naman. Gusto kong matawa. Hinawawa niya ang isda. Ganun pa man, may mapapakinabangan pa naman kahit paano. Tahimik akong kumain, habang naririnig ko kung paano siya makipaglaro sa bunso namin. Ang ganda-ganda mo talaga baby ko, manang-mana ka kay Mommy. Pero sana, patawarin na ako ni Mommy ano. Sabihin mo bati na kami. Kasi, wala naman kasalanan si Daddy. Wala talaga akong kasalanan. Kasi, it wasn't me. It's your stubborn Tito Aiden. Kaya sana baby, forgive na ako ni Mommy kasi miss na miss ko na siya. Kausap niya sa anak namin, na para namang may magagawa ang bunso namin para tulungan siya na mapatawad ko na siya. And as if naman sisigat sa kanya si Baby Lily at nauunawaan ng bata ang mga pinagsasabi niya. Parang sira, I pretended na wala akong naririnig hanggang sa matapos akong kumain at naghugas ng pinagkainan ko. Dahil tapos na ako, lumapit na ako sa kanya para muling bawiin si Baby Lily. Sweetheart, hindi mo pa rin ba ako kakausapin? Sabi niya habang nililipat sa bisig ko si Baby. Inirapan ko siya. Hindi, Mataray na sagot ko at saka ako lumakad papunta sa pinto ng kwarto. Sweetheart naman, maniwala ka naman sa akin, hindi talaga ako yun. It was Aiden, not me. Habol na sabi nito sa akin. Humarap ako sa kanya nang nasa tapat na ako ng pinto. Pwede ba Andrew, gusto ng katahimikan, kaya please lang. Shut your mouth off. Kung hindi mo magawa yun. Bukas ang pinto, umalis ka na dito sa bahay namin. Mariing sabi ko at sinaraduhan ko siya ng pinto. Hindi man malaki at kagandahan itong munting bahay namin. Nasa teritoryo ko pa rin siya kaya ako ang masusunod. Kahit masakit na ang likod ko sa kakahiga. Wala naman akong magawa kundi ang humiga lang sa kama dahil ayokong makita siya sa labas. Hanggang sa sumapit ang dilim. Hindi pa rin ako lumabas ng kwarto. Si Liam naman ay sandaling pumasok dito sa loob pero lalabas din kaagad dahil makipag-play daw siya sa Tito Lorenzo niya at sa ama nito. Anak, hindi ka pa ba kakain ng hapunan? Abay alas 7 na ng gabi.
Narinig kong sabi ni nanay kasabay ng marahan pagkatok sa pinto ng kwarto ko. Bubuksan ko ang pintuha, pumasok nga si nanay sa loob. Ako na muna ang bahala sa bunso mo, lumabas ka na at kumain anak. Tulad ng sinabi ni nanay, lumabas ako ng kwarto. Paglabas ko ay mabilis na nangunot ang noo ko nang makarinig ako ng ingay na tila nagkakasiyahan sa labas. Napakaswerte mo pare sa manungang mo, hindi lang gwapo, mayaman pa, rinig kong sabi ng kumpare ni tatay habang paupo ako sa silya sa hapag. Oo nga pare, hindi lang yun ubod ng bait ng batang ito. Tugon ni tatay na halata sa boses na nakainom na. Nagkibit balikat na lamang ako sa narinig kong nagkukwentuhan nila sa labas. Ginisang ampalaya at kalabasa ang ulam namin saka ang fried chicken na binili ni Andrew kaninang tanghalian. Dahil mas masarap kumain ng nakakamay, tumayo ako para maghugas ng kamay. Habang nakaharap ako sa lababo at naghuhugas ng kamay, ay napapitlag ako sa gulat nang may biglang dumukwan sa akin at humulik sa aking pisngi. Andrew, malakas na tawag ko sa kanya dahil sa ginawang pagnakaw ng halik sa akin. Sabay tayong kumain sweetheart, hindi pa rin kasi ako kumakain dahil hinintay kita. Namumungay ang mga mata at pulang-pula ang mukha dahil sa tama ng alak. Agad akong lumayo sa kanya. Lasing ka Andrew, mabilis akong tinapos ang aking paghuhugas ng kamay at nilagpasan ko ito. Bumalik ako sa silya sa hapag. Parang aso na bumuntot naman ito sa akin. Naupo sa kanang bahagi sa tabi ko dito sa hapag. Pinatong niya ang braso sa lamesa at nangalumbaba saka ako tinitigan. At paano naman ako makakakain nito ng maayos kung bawat kilos ko ay pinapanood niya? Di ko nais na magkalayo tayo. Nagselos ka at nilayuan mo ako. Napatigil ako sa aking pagmuya nang magsimula siyang kumanta. Marahil dalangan ng kalasinggan sa alak kaya hindi na niya alam ang ginagawa. At may pakante-kanta pa. Matalim ko naman siyang tinitigan. Still, pretending na baliwala sa akin ang pagkanta niya. Kahit na ano pa ang iyong gusto. Okay lang basta't magkabati tayo. Minamahal kita, hihintayin kita. Sorry na, pwede ba? Patuloy niya sa pagkanta habang nakapangalumbaba pa rin at ang mga mata ay nakatunghay lang sa akin. Mas tumulim naman ang titig ko sa kanya. Pero hindi ako nagsalita, binilisan ko na lang ang aking pagkain para makaalis na ako sa harapan niya. Buhay ko'y nasayo, matitiis mo ba ako, oh baby? Huwag sanang magtampo, sorry pwede ba? Patuloy na kanta niya, agad naman akong tumayo sa hapag nang matapos akong kumain. Hindi dahil sa naiinis ako sa pagkanta niya, kundi naiinis ako sa sarili ko dahil konti na lang. Makukuha na naman niya ako. Kikiligin na naman ako dahil sa kanya. In fairness, maganda pala ang boses niya ngayon ko lang nalaman. Not yet, Lara. Hindi pa sapat ang pakanta-kanta at paawa effect niya sa harapan mo. Taliwas man sa aking sarili na talikuran ko siya, iniwan ko siya sa hapag mag-isa at pidgel ang paghinga na mabilis akong lumakad papasok ng kwarto. Andrew's POV. Laglag ang balikat na napatitig na lang ako sa samarang pinto. Hindi pa rin talaga niya ako pinapatawad. I sighed. Nauubusan na ako ng pasensya sa kanya. Bakit ba ayaw niyang buksan ang isip niya? I explained but she wasn't convinced with me. Mahirap bang paniwalaan ang sinabi ko? Hindi naman diba? Damn it. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan ko si Aiden. Inutusan ko siya na sunduin niya si Liam at ang pamilya ni Lara papunta sa Manila. Walang ibang tao dito sa bahay, kaming dalawa lang at si Baby Lily. Last card ko na ito. Dapat mapatawad na niya ako. Lihim kong kinausap ang mga magulang ni Lara sa aking plano. Sa penthouse ko tutuloy ang mga ito habang narito kami sa province at tinatrabaho ko ang kapatawaran ng aking asawa. Hindi naman tumutol sa akin ang mga magulang ni Lara. Full support pa sila sa akin para magkaayos na kaming mag-asawa. Perfect timing kasi araw ng Sunday kinabukasan. Ngumisi ako. Dahil ayaw mong makuha sa paglalamang ko. Then kukunin kita sa dahas. Sorry sweetheart ko. 2M ng madaling araw sinundo ni Aiden ang pamilya ni Lara. Busy na naman ang isang iyon, hindi ko talaga alam kung ano ang pinagkakabisihan ng kapatid ko na yun. But I guess, babae na naman yun. Bago ko simulan ang mga balak ko sa asawa ko. First, I need to be clean and make myself smell good. Kaya naman naligo ako kahit ang lamig ng tubig dito sa probinsya.
Kulang na lang ay ubusin ko na ang perfume ko sa kaka-spray sa katawan ko para lang maging mabango ako. Toothbrush, check. Taking bath, check. Perfume, check. Hair, check. Pogi na ako, check. Parang may kulang. Iniisip ko kung ano pa ang kulang. Ngumisi ako at napatingin sa suot kong damit. I think it's much better kung wala akong damit. Tama, hinubad ko ang suot kong t-shirt. Maganda ang biceps ko, more attractive sa asawa ko. Baka mas madali niya akong mapatawad dahil dito. I checked my whole body. Well set, okay na. Hindi ako kumatok sa pinto ng kwarto ng asawa ko. I just pushed the door open and got in. I found my wife sleeping habang nakayakap sa bunso namin. Napangiti ako, perfect. She was just wearing a dress kaya naman malaya kong pinaglandas ang palad ko sa hita niya. I showered kisses on her legs. Kumislot naman siya dahil sa init ng labi ko. Sorry sweetheart, sorry kung inabala ko ang masarap na tulog mo. Pumasok ang palad ko sa loob ng suot niyang dress pag-apang sa gitnang bahagi ng katawan niya. I missed this. Para akong magnanakaw, na sa gabi umaatake ng trabaho habang natutulog ang mga tao sa loob ng bahay. Lumalim ang bawat haplos ko sa katawan ng asawa ko. Narinig kong napapadaing ito habang nakapikit. Alam kong nadadala na rin siya sa bawat haplos ko at dampi ng labi ko sa balat niya. Dahan-dahan kong inalis ang kamay niyang nakayakap sa anak namin. Baby, please. Huwag ka munang gumising, okay? Give daddy time to make your mama forgive me. Ngayon lang baby ko. Please, please. Successful. I made it. Now nakaharap na sa akin ang asawa ko. Hinaplos ko ang dibdib niya at dinaman ng paulit-ulit. Dahil sa gigil ko, hindi nagtagal ay tuluyang nagising ang natutulog na diwa ni Lara. Andrew, bago pa siya makapagsalita, agad kong tinakpan ang bibig niya gamit ang palad ko. Huwag kang maingay sweetheart, baka magising si baby. Malambing sa sito ko sa kanya. Hindi ko pa rin inalis ang palad kong nakatikip sa labi niya. Miss na kita, ayaw mo kasi akong kausapin at pakinggan ang paliwanag ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sorry, pero desperado na ako sweetheart ko. Halos pabulong na sabi ko. Pilit niya akong tinutulak palayo. Pero mas malakas ako sa kanya kaya naman hindi siya nagtagumpay. Napakapit siya sa akin nang buhatin ko siya. Doon tayo sa labas para hindi magising si baby. Ngisi na sabi ko at agad ko siyang nilabas ng kwarto. Saka ko palang siya hinayan makapagsalita nang nasa sala na kami. Pinaghahampas niya ako sa balikat. Ano ba Andrew? Ibaba mo nga ako. Nay, tay, sigaw niya. Pero nginisihan ko lang siya. Kahit sumigaw ka, walang makakarinig sa iyo sweetheart dahil tayong tatlo lang ang narito. Anong sabi mo? Napapaisip na tanong niya, lukot pa rin ang ekspresyon ng mukha. Well, sa mga oras na ito, they were heading to Manila with Aiden. Ano, baliw ka ba? Bakit mo sila pinapunta sa Manila? Pinutol ko siya sa pagsasalita. Napasinghap siya nang muli kong sugurin ng halik ang kanyang labi. Just the two of us here, sweetheart. You can scream, walang makakarinig sa'yo. Andrew, daing niya nang dilaan ko ang leeg niya at sipsipin ang balat. Humigpit ang kapit niya sa akin. Pero hindi na sa paraang panlalaban sa akin. Dahil unti-unti ko na siyang nakukuha. Nadadala na siya sa ginagawa ko sa kanya. Umupo ako sa mahabang upuan na yari sa kawayan dito sa sala. Siguro naman matibay ito at hindi masisira dahil sa amin. Pinaupo ko siya ng paarap sa akin. Nakapaikot ang mga hita niya sa bewang ko while kissing her. Pareho kaming naghahabol ng paghinga nang tigilan ko ang labi niya sa paghalik. Time ko siyang tinitigan sa mga mata. Look at me, sweetheart. Alam kong naging malupit ako sa iyo noon. But when I said I love you, I mean it. I did. Ikaw lang, wala nang iba. Never na akong tumikim ng ibang babae dahil sa iyo. Ikaw at ikaw na lang wala nang iba. Kaya sa maniwala ka or hindi. Trust me. Ipapaputol ko tong ano ko kapag ginamit ko pa sa iba. I swear. At ang lalaking iyon. Hindi ako yun. Si Aiden yun. Hindi ko ma-imagine na gagawin ko yun kay Amanda. Yes, we're friends. Noon, hindi na ngayon. After what she had done to you, sa tingin mo ba gugustuhin ko pa rin siyang maging kaibigan? Hell no. So please, Lara, sweetheart.
Paniwalaan mo ako, patawarin mo na ako, bati na tayo, malambing kong sabi sa kanya. Hindi siya sumagot sa akin. Kahit ang dami kong sinabi, ni isang salita walang namutawi sa bibig niya. Hey, pidgel ko sa kanya nang umalis sa ibabaw ko. She rolled her eyes at me. Gusto mong patawarin kita diba? Oo, agad na sagot ko. Then wait for me here. Paismid niyang sabi sa akin at mabilis na lumakad papasok ng kwarto. Dahil ang sabi niya, wait for me here. Leon ang ginawa ko. Hindi ako umalis sa posisyon ko. Hindi naman nagtagal ay bumalik siya sa akin. Nangunot ang noo ko nang makita kong may hawak siyang lubad. What the, sweetheart, anong gagawin mo? Napapaisip na tanong ko. Lubad talaga, anong gagawin niya sa akin? Balak ba niya akong latiguhin sa likod? Basta, gusto mong patawarin kita diba? Pilyang ngisi niya sabi sa akin. Teka, anong gagawin mo sa akin? Tanong ko sa kanya nang hawakan ang isang kamay ko at itali sa upuan na kawayang kinauupuan ko. Tinaasan niya ako ng kilay at namewang. Gusto mo ba na patawarin kita or hindi? Ha? Mataray niyang tanong sa akin. Siyempre, gusto ko na patawarin mo ako. Mabilis na sagot ko. Ayaw naman pala then shut your mouth off. Pagkatapos niyang itali ang kanang kamay ko, ang kaliwang kamay ko naman ang tinali niya. Damn, sweetheart, gusto ko yan. Puno ng excitement na yuzel ko nang lumuhad siya, at hinubad ang suot kong pangibaba. Kanina pa talaga tayo at nangangalit ang alaga ko. Damn it, na-excite ako sa isiping paliligayahin niya ako. Gawin mo ang gusto mong gawin sa akin, sweetheart. I'm all yours. Tila nahihibang na sabi ko. Nasa sabik na ako sa kanya. Sandali, kailangan pa ba talaga to? Sweetheart, kahit wag na siguro, sabi ko nang ang mga paa ko naman ang itali niya. Shut your mouth off, seductive na sabi niya sa akin. Napadaing ako nang paglandasin niya ang palad sa buhay na buhay kong alaga. Like it, mapang-akit niyang bulong na tanong. Yes, sweetheart, halos maputol ang aking paghinga sa ligayang aking nararamdaman. Namilog ang mga mata ko nang ay lapit niya ang mukha sa gitna ko. There she is. Gagawin na niya. Inayos niya ang mga buhok na kumalat sa mukha niya, upang hindi makasagabal sa gustong gawin sa akin habang nakaluhod siya. Akma na niyang ay lalapit ang bibig sa ulo ng alaga ko nang biglang umiyak ang bunso namin. Gusto kong magalit sa anak ko. Napaka-wrong timing ng gising mo, anak. Gusto kong menas sa bunso namin, pero hindi naman maari dahil baby ko siya. Oops, sorry, nagising si baby. Disappointed na sabi niya sa napurnadang gagawin sa akin, pero kakaiba naman ang kislap ng kanyang mga mata. Masasabi kong masaya siya dahil nagising ang baby namin, at hindi natuloy ang dapat sanang gagawin niya sa akin. Maybe next time, sabi niya at isang beses pa na may gigil na hinaplos ang alaga ko, saka tumayo mula sa pagkakaluhod sa pagitan ng mga hita ko. Mabigat akong nagpakawala ng buntong hininga. Sweetheart naman, huwag mo naman sa akin gawin ito, oh. Please, naman. Pagmamakaawa kong sabi sa kanya habang nakatunghay ako sa kanya papasok ng kwarto para puntahan ang umiiyak naming anak. Grabe naman itong parusa niya sa akin. Iniwan niya akong nabitin at nakabuyayang ang aking katawan dito sa sala. Mabuti na lang at walang ibang tao dito. Sige lang, sweetheart, pinainit mo ako ng sobra. Yari ka sa akin mamaya sa oras na makawala ako rito sa pagkakatali mo sa akin. I hate your smile, ang pangit mo. Hindi ko alam kung saan bundok ba galing ang pangit at nerd na bagong pasok dito sa resort ng lola ko. You're hired. Ikaw na ang babysitter ng apo ko. Damn. Sa dami ng babae sa mundo, hindi ko alam kung bakit ang pangit at nerd na babae pang kinaiinisan ko ang kinuha ni mom na mag-aalaga ng anak ko. Inis na inis ako sa pangit na itsura niya. But damn, nakita ko siya, pinapakain ng aking anak. May mga malulusog siyang dibdib. Nice. Pangit lang talaga siya, pero sexy ang katawan. May ibubuga. As days passed by, unti-unti, nahulog ako sa kamandag niya. Hindi ko matanggap na sa isang pangit at nerd lang ako mahuhumaling. Andrew Buenavista, hindi ang mga tulad niya ang type mo sa isang babae. Kahit utusan ko ang sarili ko na wag mahulog ng tuluyan sa kanya. I failed, dahil ginugulo na niya ang sistema ko. Nagseselos ako sa closeness nila ni Adrian.
Gusto ko na siya no, mahal ko na yata siya. Pero hindi ko maamin sa aking sarili na I am damn in love with my daughter's ugly babysitter. Pero buo na ang loob ko. I will tell her na gusto ko siya at wala na akong pakialam, kahit pagtawanan pa ako ng mga babaeng dumaan sa akin dahil pumatol ako sa isang nerd at pangit na babae. You may now kiss your bride. Andrew, ano ba? Kiss mo na ako. Pinagtitinginan na tayo ng mga bisita. Naputol ako sa aking mahaba at malalim na pagre-reminisce sa mga nangyari noon, nang bahagya akong kurutin sa tagiliran ng babae na nasa harap ko ngayon. Ang babae na akala ko ay pangit ngunit sa kabila ay may maladyosa ang ganda. I am lucky to have her. Sobra. Ilang beses ko man siyang sinabihan ng masasakit, hindi pa rin niya ako nagawang tiisin. At promise ko sa kanya, hindi ko lang basta sasabihin. Gagawin ko na lang kung gaano ko siya kamahal at nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko sa kanya. Sorry sweetheart, ang ganda mo kasi, kaya bigla akong nawala sa aking sarili. Ngiti na biro ko sa kanya at hindi ko na pinatagal. Ginagap ko ang mukha niya at matamis na hinalikan sa labi. Best wishes, sigaw ng mga bisita namin dito sa loob ng simbahan nang halikan ko ang asawa ko. Congrats Kuya Andrew and Ate Lara. Sigaw ng mga kambal ko sa amin. I love you Mrs. Buenavista ko, matamis na sambit ko matapos ko siyang halikan sa labi at pinagtapat ko ang aming mga noo. I love you too Andrew. Ngiti na tugon naman niya sa akin. Pinagsaklab ko ang aming mga palad, sabay kaming napatingin sa aming mga daliri na may suot ng aming wedding ring. Wala nang sapilitang kasal ang nangyari this time, kasal na talaga tayong dalawa. Oo nga. At hindi na rin sa loob ng kwarto ko ang honeymoon natin ngayon misis ko. This time, I will give her the best and memorable honeymoon that she can ever have. Sa piling ko, kahit sa loob ng kwarto mo pa or hindi, kahit saan Andrew. Okay lang sa akin at hindi ako magrereklamo dahil mahal kita. Kinabig ko palapit sa aking dibdib ang asawa ko. Hindi ko talaga pinagsisisihan na sinunod ko ang aking sarili na mahalin siya. Maganda man siya or hindi, maalaga, maasikaso at mapagmahal sa mga anak namin. Sa akin, ang swerte mo sa asawa mo Andrew. Ang tagal kong naghintay ng babae na ihaharap ko sa altar. Yung babae na magpapabago sa perspective ko sa buhay ko. At ngayon kasama ko na siya. Wala na akong mahihiling pa. I will promise na magiging loyal ako sa kanya for the rest of my life. Mahal din kita Lara, mahal na mahal. Bye son. Bye Lara, mag-enjoy kayo sa honeymoon yung dalawa okay, don't worry sa mga bata. Ako ang bahala sa kanila. Masayang kaway sa amin ni Mommy. Kitang-kita ko ang labis na kasiyahan ni Mom ngayon kasal na kami ni Lara. Hindi ko malilimutan ang paulit-ulit na sinasabi ni Mom sa akin. I want her son. Kung mag-aasawa ka, gusto ko na si Lara na lang. Wala akong pakialam kahit babysitter lang ang tingin mo sa kanya. Basta gusto ko siya, mabait at mapag-alaga sa anak mo. That's the ideal woman to marry with. Kaya wag mo na siyang pakawalan Andrew. Sige ka, kung ayaw mong pakasalan siya. Ang Kuya Adrian mo na lang. I kissed Mom, Liam and Baby Lily. Thank you, Mommy. After namin magpaalam ni Lara ay sumakay na kami sa kotse. Habang nagdadrive ako papunta sa lugar kung saan ko dadalhin ang asawa ko for our honeymoon. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na dampian ng halik ang kamay niya kahit panay na ang siti niya sa akin, dahil baka mabangga daw kaming dalawa dahil sa ginagawa ko. We're here. Napakurap-kurap siya, dito sa resort, ngiti na sabi niya. Yeah, gusto ko na sa cabin ko tayo bumuo ng happy memories for our honeymoon. Inalis ako ang seatbelt sa kanya at pagkatapos ay binuhat ko siya papunta sa cabin ko. Andrew, ano to? Amused na tanong niya sa akin nang makita ang ayos ng kama ko. Bakit may lubad ka? Naalala mo yung ginawa mo sa akin? Hindi niya tinapos ang sinimulan niya. Kaya ako na lang ang gagawa sa kanya. Hindi na siya nakapalagpa nang agad ko siyang itali. Ang mga kamay niya sa itaas ng ulo at puno ng kapilyuhan na hinubad ko ang suot niya. Tinali ko rin ang mga paa niya. Perfect, seductive at naglalaway na sabi ko, nang wala na siyang saplot ngayon sa mga mata ko habang iniisa-isa kong haborin ang saplot ko sa katawan. Idea mo ito, tatapusin ko lang dahil hindi ginawa sa akin, husky na sambit ko. Nilapit ko ang mukha ko sa tapat ng tenga niya at bamulong.
I will give you a mind-blowing honeymoon, sweetheart. Uubusin ko ang lahat ng lakas mo at hanggang sa mamaos ang boses mo, buong gabi. Wala kang ibang gagawin kundi ang lumigaya lang, at isigaw ang pangalan ko. Laris POV. 5 years later, Lara. Sapo ang aking malaking tiyan na napabilang ako ng tingin sa boses ng lalaki na tumawag sa akin. Mabilis akong napalunok ng mapagsino ang tao na nagmamay-ari ng tinig na iyon. It's Carlo. Nakita kong naging malikot ang mga mata ni Carlo. Lumigan-lingon ito at sa tingin ko ay pilit na inaalam kung may kasama ba ako ngayon. Nandito kasi kami ngayon ni Andrew sa favorite fast food chain restaurant na paborito kong kainan. Kaya naman kahit napipilitan ng asawa ko, ay wala siyang magawa kundi ang makipagsiksikan sa pila para lang maka-order ng fried chicken at spaghetti na pinaglilihian ko. Too funny dahil 7 months na ang tiyan ko, but until now ay pakiramdam ko nasa stage pa rin ako ng paglilihi ko. At masyado naman akong inispoiled ng husband ko sa lahat ng cravings ko. I'm with my husband Carlo. If you're wonder why I am alone here. Tumingin ako sa mahabang pila sa counter. My husband is there, paying for my orders. Walang emosyon na sabi ko. Nakita kong sunod-sunod na lumunok si Carlo, malamlam ang mga mata na nagbaba ito ng tingin sa umbok na tiyan ko. I'm not here para guluhin ka. Panimula nito sa mababang tinig at mapait na ngumiti. Masaya akong makita ka dito. Ilang buwan na yang tiyan mo. Happy ako para sa iyo dahil alam kong masaya ka sa buhay na mayroon ka ngayon. Garalgal na sabi pa ni Carlo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip Carlo at narito siya ngayon sa harapan ko, nakikipag-usap sa akin ng ganito like we were in a good terms. Baliw ba siya? Nalimutan na niyang hindi kami okay. Kung makipag-usap sa akin parang close kami at matagal lang kaming hindi nagkita. Sa lahat ng sinabi ni Carlo, ni isa sa mga iyon ay wala akong balak na sagutin. Ayoko siyang makausap at makita. I'm sorry Lara, narinig kong sabi ni Carlo nang tangkain ko na talikuran siya. Ang kinakatakot ko kasi, anytime pwede nang matapos si Andrew sa counter at baka abutan si Carlo. May pagkaseloso at overacting pa naman ang asawa ko na iyon. Simula nang bigyan ko siya ng second chance. Naging super possessive, obsessed, at loving husband sa akin ang asawa ko. Ngayon nga ay pinagbubuntis ko na ang pangatlo naming anak. Look, Carlo, tapos na ang yun kaya wag na natin pag-usapan pa. Sobrang nagsisisi ako sa nagawa ko sa iyo. Ikaw lang ang babae na minahal ko ng sobra, Lara. Ikaw lang, kaya nga gusto na kitang buntisin noon dahil I want you to be my wife. Mas mahal pa kita kaysa sa buhay ko, Lara. Putol ni Carlo sa aking pagsasalita. Awang ang labi na nanigas naman ako sa aking kinatatayuan dahil sa sinabi ni Carlo. Nawalan ng lakas ang dila ko kaya naman hindi ako nakapagsalita at naging blanko ang isip. Napatitig na lamang ako sa kanya. Sa itsura ni Carlo ngayon sa harapan ko, I can say na, hindi maayos ang disposisyon nito sa buhay kumpara noong last time na makita ko siya nang maging hurado ito sa singing contest na sinalihan ko. Mukha siyang devastated ngayon. Bakit? Hindi ba sila naging masaya ni Emily? Please, bago ka umalis, pakinggan mo ako. Kahit alam kong hindi na magbabago ang lahat kahit sabihin ko pa sa iyo ito. I just want to tell you this. His voice broke. Kinurot naman ng malungkot na tinig ni Carlo ang puso ko kaya naman nagpasya akong makinig na sa kanya. Gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi ko minahal si Emily. Inakit lang niya ako, nilasing, at ang tanga-tanga ko dahil pinatulan ko siya. Lasing ako noong gabing iyon, at nalaman kong nadroga niya ako. Hindi ako makapaniwala na nagawa niya sa akin ang bagay na iyon. Nagsisisi ako, pero huli na, tinakat ako ng father ni Emily, kung hindi ko pananagutan ang nangyari sa amin. Ipakukulong niya ako. I have no choice but to promise to her father that I will marry her daughter, someday. Ramdam ko ang lungkot at mabigat na dala-dala ni Carlos sa kanyang dibdib sa lumipas na mga taon habang nagsasalita ito. Pero hindi ko talaga kayang pakasalan old Emily. That night, yung sa singing contest nang makita kita ulit. Lumakas ang loob ko, at nakapagdesisyon na itigil na ang kahibangan ko. Kahit anong gawin ko ay ikaw pa rin ang mahal ko, Lara. Nakipag-break ako kaagad may Emily. Kinausap ko ang tatay niya na ay pakulong na lang nila ako, because I will never marry her daughter.
Hindi ko talaga kaya, dahil hindi ko siya mahal. Malamlam ang mga mata at durog ang puso na tumitig sa mga mata ko, si Carlo. Ramdam ko na golang sa puso niya ang lahat ng binitawan na salita. Ikaw ang totoong mahal ko, Lara. Simula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin. Kaya nagsisisi ako dahil kung noon ko pa nalaman ang totoo na may hinalo lang si Emily sa inumin ko. Hindi ako matatakot sa tatay niya dahil kahit ayaw mo sa akin, I will look for you. I will beg for you to forgive me and give me another chance, because I love you, Lara. Oh my God, Carlo. Malakas na tili ko nang naputol sa pagsasalita si Carlo at bigla na lang bumulagta sa lapag sa aking harapan. Napatikip ako ng labi. Ito na nga ba ang kinatatakutan ko? Andrew. Nanlalaki ang mga mata at kinakabahan tawag ko sa atensyon ng aking asawa. Pulong-pula ang mukha nito at tila nag-aapoy sa galit dahil kay Carlo. Lumunok ako, hindi ko alam kung sino ang lalapitan ko. Naawa ako for Carlo, agad na pinagkulumpungan ito ng mga tao. Sobrang nakakahiya, dito pa talaga kung saan maraming tao. Nang makita kong pumutok ang nguso ni Carlo at may dugo yun ay kinabahan ako kaya nawala ako sa aking sarili. Dala marahil ng aking awa sa sinapit ni Carlo mula sa asawa ko ay nilapitan ko si Carlo. Okay ka lang ba? Gusto mo dalhin ka namin sa doktor? Nabitin ako sa aking pagsasalita nang agad akong hawakan sa braso ni Andrew. Let's go, hindi pa mamamatay ang isang yan. Kaya wag mo siyang intindihin. Mababa ang boses ngunit matigas at malamig na sabi sa akin ng asawa ko. Mabigat man sa aking dibdib na iwanan si Carlo sa ganun kalagayan ay wala naman akong magagawa. Sumunod na lamang ako sa paglalakad sa asawa ko. Walang kibo na pinagbuksan ako ng pinto ng kotse ni Andrew at inalalayan makaupo. Nilapag nito ang brown paper bag ng aking order mula sa fast food chain, kung saan ilang minuto lang matapos manapak ng asawa ko. Hanggang umupo si Andrew sa driver's seat at magmaneho ay wala pa rin itong imik sa akin. He's so cold with me at hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa makapasok na kami sa penthouse ay wala pa rin siyang kibo sa akin, pero todo pa rin siya sa pag-iingat at pag-alalay sa akin, para hindi ako mapaano at ang baby sa loob ng tiyan ko. Sa office lang muna ako, sweetheart, malumanay ngunit malamig niyang paaalam sa akin. Napakunot noo ako, anong nangyari sa lalaking ito? Naging malaking palaisipan sa akin kung bakit naging malamig sa akin ang asawa ko. Napatikip ako ng bibig. OMG, hindi kaya, dahil kay Carlo, pero sinapak naman niya si Carlo. Ano pa ang problema niya? Wala na din sa harap namin si Carlo. Lumipas pa ang ilang oras kaya noinas na ako dahil talagang nagkulong ang asawa ko sa loob ng maliit na office niya dito sa penthouse. Pinapanto ko ang kasambahi sa opisina ni Andrew para dalhan ito ng hapunan. Pero mas lalo akong nakaramdam ng inis nang bumalik si Ate Death na dala pa rin ang tray ng hapunan sana ng asawa ko. Umiling ito, hindi po sumasagot si Sir, ma'am, saad nito sa akin. Daka po nakatulog si Sir sa loob, ma'am, dagdag pa nito. Nakatulog, tanong ko sa aking sarili. Pero pwede rin naman nakatulog nga. Kinuha ko ang tray ng hapunan ni Andrew kay Ate Death. Sige po, ako na lang ang magdadala ng hapunan niya, salamat po Ate Death. Ngiti na sabi ko. Dumaan muna ako sa silid naming mag-asawa, para kunin ang spare key sa opisina ni Andrew at lumakad na ako papunta roon. Agad kong sinusyon ang serador ng pinto at tinulak ito pabukas. I was stunned only to found him inside, drinking alcohol alone. Kahit alam niyang may nagbukas ng pinto, hindi man lang siya nag-abalang lumingon. Kahit hindi naman siya pumihit paarap sa akin ay alam kong batid niya na ako ang pumasok sa loob dahil kaming dalawa lang naman ang may access dito office niya. Uminit ang ulo ko dahil wala siyang pakialam sa akin. Lumakad ako patungo sa kanya. Nilapag ko ang tray na hawak ko sa ibabaw ng lamesa at pagkatapos ay nakapamiwang na humarap ako sa kanya. I waited for him to speak up. Pero hindi pa rin siya nagsalita. Pinuningkitan ko siya ng mga mata. Ano ba ang problema mo ha? Nalinis na ako sayo. Kanina ka pa ganyan. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na mapataas ang boses sa kanya. Pero lalong nalukot ang mukha ko at kinain ako ng labis na inis nang makita kong parang walang narinig ang kaharap ko. Sumimsam ito ng alak sa hawak na baso na para akong isang hangin sa harapan niya.
At nang muli niyang dadalhin ang hawak na baso sa kanyang bibig para muling sumimsim ng alak ay mabilis ko itong inagaw sa kamay niya. Saka palang tumingin sa akin ang asawa ko. Give that to me, sweetheart. Walang emosyon na utos niya sa akin. Umiling ako. No, pagmamatigas ko. Nilapag ko ang baso sa ibabaw ng lamesa at umupo ako sa ibabaw ng mga hita niya. Agad naman niya akong niyakap, kahit paramdam ko ang bigat ng loob niya sa akin. Malambing at banayad kong hinaplos ang mukha ng asawa ko. Hindi ako manghuhula, Andrew. So, what is it? Anong drama ito? Ha? Tanong ko. Ilan sandal pa ang lumipas bago niya nagawang ibuka ang bibig at magsalita. Hindi mo ba nakikitang nagseselos ako? Garalgal ang tinig na amin niya kung bakit siya nagkakaganoon ngayon. Nanlaki naman ang mga mata ko dahil sa aking narinig. Nagseselos. Nagseselos. Kanino? Come on, sweetheart. Kanino pa ba? Nagtatampo na balik-tanong niya sa akin. Sa ex mo na yun. Dagdag niya na halos malukot ang mukha sa galit. Kinulong ko ang kanyang mukha gamit ang aking mga palad, kaya naman wala na siyang pagkakataon pa para hindi ako harapin. Sa ex ko, bakit ka naman magseselos sa kanya? I don't see any reason na dapat niyang ipagkaselos. Dahil wala naman talagang kaselos-selos eh. At ang tagal ng panahon na hindi ko nakita at nakausap ang Carlo na iyon. He pouted his lip like a baby na nagtatampo. Because he used to kiss you before. And it's killing me inside right now, knowing that you've used to kiss that jerk back too, walang buhay niyang sabi. Ang tagal na nun, Andrew, tanging nasabi ko. Nagseselos ako dahil alam kong siya ang una mong boyfriend. Baka siya rin ang first love mo. And you're my husband, Andrew. Mabilis na sagot ko, at regarding sa kiss na pinaputok ng kalooban mo. We both kissed someone, noon. You've used to kiss lots of women too. But that's different from you. Ikaw, hinalikan mo ang taong mahal mo. Samantalang ako, oo, humahalik ako sa mga babae, pero walang halaga sa akin ang mga halik na iyon. Hindi ko mahal ang bawat isa sa kanila, sagot nito. Lihim akong kinikilig habang nakikinig ako sa mga lumalabas sa bibig ng asawa ko. Umalis ako sa pagkakaupo sa kondongan niya at pagkatapos ay tumayo sa harapan niya. My goodness, Andrew, nakuha mo pa talaga ang pagselosan si Carlo. E samantalang heto at malapit ko na ulit eri itong pangatlo nating anak. Mataray na sabi ko at tinuro ko pa ang aking umbok na tiyan. Okay, Carlo is my first boyfriend, first kiss, my first love. Habang sinasabi ko yun ay halos hindi may pinta ang mukha ng asawa ko. But you're my husband, ang lalaki na pinakasalan ko, ang pinag-alayan ko ng sarili ko, ang kumuha sa akin ng lahat-lahat. You see, hindi pa nga kita lubusang kilala noon nagawa ko na sa layong isuko ang bataan ko. So, you think may dapat ka pang ipagselos kay Carlo? Okay. Carlo is my first boyfriend and my first love. But you're my world, my happiness forever, my real love. Ikaw lang ang number one sa puso ko, Andrew. Wala nang iba pa, he was my past. At tapos na iyon, matagal ko nang tinuldukon simula nang isuko ko sa iyo ang sarili ko noon sa bar. Happy. Sandaling nag-isip ang kaharap ko. Tilang nag-iisip pa talaga ito kung maniniwala sa mga sinabi ko. Ang buong akala ko talaga ay okay na ang lahat. Nasuntok na niya si Carlo. Hindi na rin naman namin napag-usapan pa ang tungkol sa kanya kaya akala ko ay walang problema. Ayon naman pala may sama ng loob sa akin ang asawa ko dahil nagseselos siya sa ex ko. Okay, I believe in you, sweetheart. Sambit nito at kinabig ako pabalik ng upo sa kanyang kondongan. Sorry kung nagtampo ako sa iyo, I was jealous. Ang hirap talaga magselos. Gusto kong manapak ng tao, he chuckled. Baliw, manapak ka dyan. Kumain ka na nga, gutom lang iyan. Subuan mo ko, sweetheart, please. Abat ano ka, bata, kung worry na ayaw ko siyang subuan, pero heto at mabilis kong inabot ang tray para pakainin siya. Pasalamat ka talaga, love kita, Andrew. Pati ba naman pagsusubo sa iyo sa akin mo pa ipagagawa? Ginawa mo akong katulong mo no? Patuloy na reklamo ng bibig ko pero ang mga kamay ko naman ay kumikilos para subuan ng pagkain ang asawa ko. Dahil naparami ang inom ni Andrew, matapos kumain ay binihisan ko ito ng damit dahil naglalambing sa akin.
Part pa rin iyon ng selos niya kay Carlo. Napangiti ako at hinaplos ko ang gwapong mukha nito habang payapang natutulog. Bumalik sa aking ganita ang unang beses na nakita ko ang asawa ko doon sa bar. Nat-ara ako dahil sa kagagan na ginawa ko noon sa kanya. Ako talaga ang nag-initiate na gawin namin yung dalawa. Kung noon, ay hindi ako nagsisisi na sa kanya ko binigay ang sarili, lalong hindi ako nagsisisi ngayon, dahil siya ang napangasawa ko. Hindi lang sobrang gwapo niya, super sweet at mapagmahal na asawa at ama sa mga anak namin dalawa. Ngayon na naniniwala na ako sa kasabihan. Kapag kayo talaga ang para sa isa't isa, kayo talaga forever, at kahit ano pang salimuot ng hamon ng tadhana sa inyong dalawa. Pagtatagpuin pa rin kayo ni God dahil nilaan niya kayo para sa isa't isa. I love you Andrew, mahinang sambit ko. I love you more sweetheart. Tugon nito habang nakapikit. Mabilis na namilog ang mga mata ko. Ang akala ko talaga tulog na ang isang ito. Kinabig niya ako ng yakap. Sleep na sweetheart, bawal sa iyo ang magpuyat. Narinig kong sabi niya saka ako kinintalan ng pinong halik sa aking labi. Hindi na ako sumagot pa sa kanya, I just hugged him back. Kinaikit ko ang aking mga mata at natulog akong kayakap ko siya. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa pagkakamali ng iba, kundi pagbibigay ng pagkakataong muling mabuo ang tiwala at pag-asa. Ang pagbibigay ng second chance ay pagpapakita ng tapang at pag-ibig, sapagkat sa pagbibigay natin ng bagong simula, binibigyan din natin ang ating sarili ng kapayapaan at pagkakataong makakita ng mas mabuting bukas. Muli, ako po si Lara Buenavista. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, salamat aking minamahal na kababayan.